So mayroon kami ginagawa dito mga katropa na ano to? Tuk-tuk RE. RE ba to pre? RE? RE 200. Ito yung tinatawag nilang tuk-tuk, di ba? Ang problema ng motor ni boss ay nag-welding sila kasi nag-ano sila ng kaha, nagpa-fabricate ng kaha. Ngayon nung nag-welding, ito yung kanyang ignition coil. Pumutok siya. Nung pumutok yung ignition coil, bigla na lang ayaw mandar ng motor at wala ring fuel pump. Ngayon nung chinek namin yung kanyang wiring, kompleto naman yung wiring niya. At ang nakita namin na problema ay, anong problema, Gentle? ECU. Nasaan yung ECU niya? So ito yung ECU ng tuk-tuk. Para siyang memory card lang ng computer. Napakaliit. 10,000 yung presyo niya. Tapos bibili tayo ng ECU. Yung pala may mga sensor pa na may problema or tinamaan. Masayang yung 10,000. Ngayon, napag-usapan namin ng may-ari o sila boss na i-convert na lang namin sa carburetor. Para mabuhay kasi itong motor nito is almost 1 year na hindi umaandar. Gusto nyo makatipid sa maintenance dahil kapag na-convert na sa carburetor, siyempre mas mababa na yung kanyang maintenance. Magkano lang yung CDI? 400 lang. Kumpara dito, 10,000. Kung sakaling gusto nyo i-convert mga katropa, ang inyong RE200 tuk-tuk na fuel injected, ganito lang yung mga gagawin natin. So para may convert natin ito mga katropa sa carburetor type, unahin muna natin yung timing sa magneto. Titignan natin yung pulser o trigger ng ating magneto kung nakapulser na ba or iba yung sistema na yung kanyang trigger sa ECU para lumabas yung kanyang kurente. So para malaman natin yan kung magpapapasensya pa ba tayo o hindi na, babaklasin natin tong tambucho, cover, tsaka yung kanyang radiator. Titignan natin kung anong klaseng trigger ang mayroon dito sa RE200. So ito na mga katropa yung sa gilid, yung part ng ating starter. At nung nabuksan namin, mukhang wala kaming pagpupwestuhan ni bossing ng pulser. Masikip masyado yung espasyo para sa pulser. Ngayon, napansin ko mga katropa, kung tutuntunin natin yung wire ng ating stator, ito siya. 3-phase pala yung charger niya. 3 dilaw ang mayroon. Sabihin, full wave siya pero 3-phase. At sa kabilang wire naman na galing ng stator, ito. Meron tayong makikitang solid na green wire. Mayroong green na mayroong lining na white. At mayroong white na mayroong lining na red. So yung green na mayroong lining na white at white na mayroong lining na red, ito mismo yung wire ng ating pulser. So nagkaroon kami ng idea na itong pulser niya ay hindi katulad ng CKP sensor. Kundi pulser talaga yung nakalagay sa kanya. Kasi yung starter niya ay dynamo. So ibig sabihin kapag dynamo ang starter, yung pulser niya ay hindi tulad ng CKP sensor. So ang gagawin natin, since na wala tayong pagpupwestuhan ng ating pulser dahil masyadong masikip yung kanyang espasyo, ang gagawin natin, gagamitin na lang natin tong wire ng ating pulser. So yung dalawang wire ng ating pulser, aalisin natin sa socket. At ang gagamitin natin dito, yung wire mismo na galing ng ating stator. So heto na mga katropa, yung dalawang wire, yung green white, tsaka white red ng ating pulser. Galing ito sa papuntang stator, papunta rito. So dalawang wire to mga katropa, ang gagawin natin, yung isang wire dito, ilalagay natin sa body ground. So halimbawa, itong green white, ilalagay natin dito sa body ground. Gagamit tayo ng terminal, tapos dudutungan natin ng konting wire to para mailagay sa body ground. So hindi pa final to na ang green white ay sa body ground dahil kapag pinaandaran natin to at nagbabackfire, pwede nating pagpalitin. Instead na yung green white sa body ground ilalagay, ang ilalagay natin sa body ground ay yung white red. Pero unahin muna natin yung green white kasi nasanay tayo na kapag green white or kulay green ay ito mismo yung ating ground. So heto na mga katropa yung ating body ground. Nailagay na natin dito sa tornilyo ng body ground ng ating harness. Tapos dyan natin nilagay yung green na mayroong lining na white na galing mismo dito sa ating stator o sa wire mismo ng ating pulser. So ang naiwan dito mga katropa na wire ay white na mayroong lining na red. Ito mismo yung pinaka-trigger ng ating pulser. Siyempre ang gagamitin natin dito ay 4-pin CDI, yung madalas na gamitin kapag nagko-convert. At siyempre ang gamit natin ay Lihuwa na brand, yung original. Tapos yung ignition coil natin, itong bagong bili nila, hindi na natin magagamit yan, yung dalawang to, dahil gagamit na tayo ng pang XRM na ignition coil. So sa XRM na ignition coil mga katropa, ang gagawin natin, ihinangan natin ng wire to. Tapos yung ignition coil, ito tornilyo na lang natin dito. Dito naman sa 4-pin CDI natin mga katropa, kapag ganito yung pwesto ng ating CDI, ito yung pwesto ng ating pulser. Taas bandang kaliwa. Sa baba naman bandang kaliwa ay ground. Dito naman sa kanan bandang baba, ito yung positive ng ating CDI. At sa taas bandang kanan, ito naman yung pwesto ng ating ignition coil. So unahin muna natin mga katropa yung taas bandang kaliwa. Dito natin ilalagay sa taas bandang kaliwa, white na mayroong lining na red.
So ito na mga katropa yung wide rate ng ating pulser. Nailagay na natin dito sa taas bandang kaliwa ng ating 4-pin CDI. Ang susunod naman natin, dito naman tayo sa baba bandang kaliwa. Dito nakapwesto yung ground o negative supply ng ating CDI. Ilalagay natin to sa ground ng ating motor. So pwede natin ilagay sa body ground or sa ground ng ating harness. Since kanina yung ginawa nating ground na nilagay natin dito sa body ground, dito na natin siya ilalagay para sama-sama na yung ground ng ating pulser at ground ng ating CDI. So ito na mga katropa yung baba bandang kaliwa o yung ground ng ating CDI na ilagay na natin dito o sinama na natin dito sa ground ng ating pulser. Tapos mga katropa, ito yung ginawa natin dito sa ignition coil natin. Nilagyan natin ng wire yung ating ignition coil. Pagkatapos natin malagyan ng wire yung ating ignition coil, tatanggalin natin to at ito yung ipapalit natin para magkaroon ng ground yung ating ignition coil. So ito na mga katropa yung ignition coil ng ating XRM na ilagay na natin sa kanyang bracket. Ito yung wire na nilagay natin. Itong wire na kinabit natin dito sa ignition coil, ilalagay natin to sa 4-pin CDI. So dito sa 4-pin CDI mga katropa, ang pwesto ng ating ignition coil ay itong taas bandang kanan. Ito yung pwesto ng ating ignition coil. So ito na mga katropa yung taas bandang kanan ng ating 4-pin CDI. Diyan natin nilagay yung wire ng ating ignition coil. So dito sa 4-pin CDI mga katropa, meron pa tayong isang natitirang wire. Itong baba bandang kanan ng ating 4-pin CDI. Yung baba bandang kanan ng ating 4-pin CDI, ito naman yung positive o accessory wire ng ating CDI. Ilalagay natin to sa accessory wire ng ating motor. Yung tipong pagsusi mo ng susian, magkakaroon ng positive supply. So para makahanap tayo ng accessory wire o positive supply na galing ng susian, babalatan natin to. Kung mapapansin nyo, meron na siyang electrical tape kasi pinagawa na to sa ibang mekaniko. Tinotroubleshoot na. Sa wire ng sakit ng CDI, hanapin nyo yung brown na mayroong lining na black. Ito siya, yung brown na mayroong lining na black. Ngayon, kapag ginamitan natin yan ng test light, kapag sinusi natin yung motor, iilaw yung ating test light. Sabihin, yun yung ating accessory wire. Ilalagay natin sa body ground yung ating test light. Tapos, i-test light natin tong brown na mayroong lining na black. Ngayon kapag sinusi natin, dapat magkakaroon siya ng ilaw. Boss, pakisuyo boss, pasusi. Yun, pakipatay boss. Isa pa boss, pasusi. Okay na boss, papatay na. So yan yung ating accessory wire mga katropa. Kapag sinususi natin yung ating susian, nagkakaroon siya ng positive supply. Diyan natin ilalagay yung baba bandang kanan ng ating 4-pin CDI. So heto na mga katropa yung brown na mayroong lining na black o accessory wire ng ating motor. Nilagyan natin siya ng wire tapos nilagay natin dito sa 4-pin CDI natin dito sa baba bandang kanan. Hindi pa natin i-organize yung kanyang wiring mga katropa kasi papaandarin muna natin siya at titignan natin kung komportable yung kanyang kuryente. Halimbawa pinaandar natin backfire. Once na nag-backfire siya mga katropa, itong pulser natin, yung green na mayroong lining na white tapos yung white na mayroong lining na red, pagpapalitin natin siya ng pwesto para umayon or hindi mag-backfire yung andar ng ating makina. So pagkatapos nating mai-wiring yung 4-pin CDI, yung ating ignition coil, tapos na rin nating ma-wiring, ang susunod na gagawin natin mga katropa, yung ating relay. Kung mapapansin nyo rito sa ating relay, merong number 1 main relay, number 2 yung fuel pump relay, at number 3 yung starter relay. So yung push button ng ating tuk-tuk o RE200, yung nagtitrigger sa kanya ay ECU. Since na tinanggal na natin yung kanyang ECU, hindi na magtitrigger yung ating starter motor o yung ating starter relay kasi nga sira na yung ating ECU. So ibabypass na natin itong mga katropa. Ang gagawin natin, itong relay number 3 o yung starter relay natin, aalisin natin dito. Tapos aalisin na natin yung kanyang relay. At dito sa relay, kung mapapansin nyo, may wire kayo na makikita na yung violet na mayroong lining na black. Ito yung violet at yung red na mayroong lining na yellow. Yung violet na mayroong lining na black at red na mayroong lining na yellow, ang gagawin natin, pagsasamahin lang natin silang dalawa. So ito na mga katropa, yung violet na mayroong lining na black tapos yung red na mayroong lining na yellow, pinagsama na natin. Pagkatapos nating mapagsama yung dalawang wire na yan, syempre, babalutin natin siya ng electrical tape. So ito na mga katropa, na-tape na natin yung dalawang wire na pinagsama natin sa relay number 3. Ngayon titignan natin mga katropa kung gagana na yung ating starter motor, mag-i-start na ba siya, at kung may lalabas na kuryente dito sa ating ignition coil. Subukan natin. Yan tayo. Pag sinabi kong fire in the hole ha. Saglit lang. Sige, fire in the hole. Yan ha.
Isa pa. Isa pa. Yan o. Mayroon na tayong kuryente, pero ang tanong, aandar ba? Tignan natin. Kaya nasusunod natin mga katropa, syempre kung mayroon na tayong kuryente, ang susunod na gagawin natin ay yung kanyang throttle body. Sa throttle body, aalisin na natin ito ng buo at papalitan natin siya ng karburador. Ito yung kanyang throttle body, inalis na natin. Tapos yung manifold niya, tinanggal na rin natin yung kanyang manifold. At yung rubber ng manifold niya, ito masyadong malaki. So kung ilalagay mo yung karburador ng barako, masyado siyang maluwag. Pwede naman gumamit ng spacer na rubber, pero mas mainam kasi na mahigpit yung ating karburador. Kaya ang gagawin namin, aalisin namin itong manifold kasi yung manifold niya ganito yung style niya dito sa likuran. Yan siya nakalagay yung kanyang manifold. So ang gagawin natin, aalisin na natin itong manifold niya. At ito, bumili ako ng rubber manifold ng barako. Ito yung kanyang itsura. Tapos magpapagawa tayo ng manifold, magpapa-improvise tayo. So ito mga katropa yung final na ginawa natin, yung pinamasin shop natin na manifold. Kung dati, ito yung kanyang itsura ng manifold nung fuel injected siya. Ngayon ito na yung kanyang itsura ng manifold. Ganito yung kanyang magiging itsura. So pagkatapos nating maipamasin shop yung ating manifold, ang gagawin natin, maglalagay tayo ng gasket dito. Siguro mga 3 patong ng asbestos para mahabol lang natin yung pantay na mukha ng ating manifold at hindi magkasingaw. Bossing, nilagay na natin yung karburador. So ito na, nilagay na natin yung kanyang karburador. Ito yung kanyang itsura. Nakagasket na rin yung mga katropa, elbow, naka-clamp na, tapos ito yung carburetor ng ating barako. Tapos nag-improvise tayo ng gasolinahan niya kasi yung kanyang gas tank, tinanggal natin, papamasin shop natin yan. Okay na lahat, nakaset na, yung CDI natin, good na, carburetor good na. Bossing, may gas na to? May gas na? Okay, may gas na, subukan mo natin. Bossing, testing mo natin yung kuryente. Tignan muna natin yung kuryente niya. Sige bossing, paired na on. Okay. Okay lang bossing ha, ilalagay ko lang yung kuha ko. So nilagyan na natin yung spark plug cap niya. Ngayon subukan natin kung aandar siya sa 4-pin o kaya naman kung timing yung kanyang pulser. Ito. Pero kung hindi timing yung pulser, hindi niya mapaandar, misfire o hindi timing yung kanyang kuryente, no choice tayo kundi maglalagay tayo ng improvised na pulser para gumanda yung timing ng kuryente sa makina. Sige, subukan natin paandarin. Bossing! Sige, fire in the hole. Up, choke ko muna. Sige bossing. Up. Sige. Up, dapat pa. Isa pa. Up. Sige. Okay. So, misfire mga katropa. Okay na bossing, patay mo na. So, misfire mga katropa yung kanyang kuryente. Kung mapapansin nyo, nagbabackfire siya, ayaw umandar. Ibig sabihin, hindi match yung kanyang kuryente doon sa palo ng ating piston. At kahit baliktarin natin yung polarity ng ating pulser, hindi pa rin siya uubra kasi nga misfire. Kahit nabaliktad yung polarity ng pulser natin, dapat magkaroon siya ng andar, pero palyado or baldag yung kanyang andar. Doon tayo magbabaliktad ng polarity ng ating pulser. Pero ito, hindi umaandar, kaya no choice kundi gagawa tayo ng pulser. So ang gagamitin natin ditong pulser mga katropa ay pang TMX 155. Dito tayo magwi-welding sa mismong flywheel na ito kasi ito na yung pinakamagneto niya. Nilagyan lang nila ng ngipin. So didiskartehan natin itong mga katropa, ipamamasin shop natin na ganito yung pwesto ng pulser. Gagawa tayo ng trigger dito, maglalagay tayo ng trigger ng ating pulser, magpapa-welding tayo. So ito mga katropa yung itsura ng ating magneto. Ang daming trigger ng ating pulser, kaya pala ayaw umandar. Siyempre, hindi naka-timing yung kanyang kuryente para sa carburetor, kundi timing to sa fuel injected, yung kanyang mga trigger sa magneto. Tapos kung kanina mga katropa, ang balak natin ilagay yung ating pulser ng TMX, may iba na. Kasi, nung natanggal namin tong kanyang magneto, mayroon na para siyang sariling pulser. Yan o. Yung parang pang pang badya. Kaya ang gagawin natin mga katropa, babawasan na lang natin yung mga trigger. So sa dami ng trigger nito, ang maiiwanan dito ay isa lang
para doon sa trigger ng ating pulser para mag-match yung ating kuryente doon sa ating karburador. So ito yung diskarte natin mga katropa para malaman natin kung ano yung tatabasan natin dito. Ang ginawa natin, marker, white tape, tapos may guhit. Yung guhit na yan mga katropa, nakatapat yan mismo doon sa trigger ng ating pulser. So tapat yan. Tapos ang ginawa natin, pagkatapos natin guhitan yan, sinauli natin yung kanyang magneto. Pagkasauli ng magneto, ang ginawa natin, tiniming natin sa top. Tinusok natin to, tiniming natin sa top yung kanyang piston. Pagka-timing sa top, habang nakalagay na nakatap na, ginuhitan natin yung magneto na pantay dito sa trigger ng ating pulser. So ito na yung ginuhit natin sa magneto. Ito yung guhit niya at pantay doon sa guhit ng ating pulser. Yung dalawang yan habang nakatap yung ating piston. So nakuha na natin yung pinaka top dead center ng ating piston, timing ng ating pulser. So sa likod ng ating guhit, ito siya. Ito yung may iiwan. Siyempre hindi pwedeng tapat ng ating guhit kasi tapat na nung trigger ng ating pulser yan. Dapat lumagpas siya doon sa tapat ng ating trigger ng pulser. So tamang-tama lang na itong dalawang to ang may iwan. So lahat yan ay maaalis na maliban sa dalawang minarkera natin. So heto na yung magneto mga katropa. Tinabas natin yung mga ibang trigger sa magneto at iniwan lang natin yung marking na ginawa natin kung saan tinapat natin doon yung top ng ating piston. So itong dalawang tong naiwan mga katropa, ang gagawin natin, papawildingan natin sa gitna yan para maging isang solid na trigger siya. So heto na mga katropa yung magneto na pinawilding natin. Kung mapapansin nyo, wala na yung siwang or yung gap niya sa gitna. At naging isang pulidong bakal na siya. So pagkatapos nating ma-convert yung kanyang magneto, sauli na natin at subukan natin yung kuryente niya kung nakatiming na doon sa ating piston. So nakalagay na yung ating magneto mga katropa. Subukan natin kung yung kuryente niya ay meron pa rin. Bossing! Sige, fire in the hole. Okay. Okay, may kuryente. Gentle, palagay nga yung spark plug cap. Tapos paandarin natin. Titignan natin kung andar na. Ito mga katropa, yung motor na ito, binabalik-balikan ng mga mekaniko sa kanila, inano sa kasa, pinupuntahan ng kasa, pero wala talagang magawa kundi magpapalit daw ng ECU at kung ano pa mga sensor na damage o yung ignition coil. Medyo malaki-laking gastusan, 10,000 to 15,000 yung ECU pa lang, hindi pa kasama yung ignition coil at yung iba pa mga sensor na nasira ng welding. Okay bossing, tignan natin. Pero down. Up. Ops. Mukhang ayaw tumaming ah. Sige, choke ko. Yun o. It's alive! Bossing. Hindi na siya epay. Up, choke. Sige. Alright. Okay, saglit lang bossing ha, saglit lang ha. Kulang pa sa minor. Pero umandar na mga katropa, hindi na siya fuel injected, carburetor na lang siya. Kagandahan nito, kapag nasira yung kanyang CDI, ito magkano lang to? 450, magandang klase na kumpara dun sa ECU. 10,000 to 15,000. Mas malaking tipid. I-adjust natin yung idle niya. Tapos ito yung dating kable niya, ang ginawa namin, hininangan namin yung dulo ng dating kable niya. Ito, naghinang na lang kami para ma-improvise natin dito sa carb type yung kanyang cable. Okay bossing, tinasan ko na yung minor niya. Sige. Up. Chok. Sige. Alright. Up, kunti pa. Adjust natin yung minor niya. Sige bossing.
papatay mo muna, papatay mo muna. Yung ano niya bossing, yung carburetor niya, medyo hirap siyang makasipsip. Magre-reject tayo. I-reject natin ano. So ito yung main jet ng ating carburetor mga katropa oh. Medyo maliit yung kanyang butas. Kaya ang gagawin natin, i-reject natin. So itong isa, ayos to. Ayun o, malaki yung butas niya. Try natin to. Tapos yung pilot jet niya, papalitan natin para makahigop siya ng magandang gas. Tapos i-adjust natin yung kanyang karayom. Tignan natin kung matutunan natin siya doon. So naikabit na natin mga katropa yung carburetor na nireject natin. Tapos yung ating gas, kunti na lang. Bossing yung gas natin, kunti na lang. Dagdagan natin ha. Tapos naikabit na natin yung ating ignition coil. Testingin natin kung hindi na mahirap under rin yung ating makina. Bossing, tara. Fire in the hole. Alright. It's alive. So, okay na bossing. Okay na. Ngayon bossing, yung tambucho ilagay na natin ano? Tambucho, ilagay na natin. Tapos yung flywheel, asimbulin na natin lahat to. Tapos itong wire bossing na kinumbert natin, si bossing na convert nito. Yung wire na kinumbert natin, ilalagay natin dun sa carburetor. Tapos tambucho, asimbulin natin. Okay? So okay na to. Tapos i-road test na natin yung motor ni boss. So ito na mga katropa, yung ating makina, buo na natin. Nakalagay na yung ating tambucho, radiator, nakalagay na rin. Tapos nag-improvise tayo ng gasolinahan. Pero andun na yung gasolinahan niya. Nagpa-welding na kami ng lagayan ng gasolinahan dito sa kanyang tangke. Okay na to, ilalagay na lang to. Tapos yung kanyang CDI, ito 4-pin. Pasamantala, i-road test muna namin. Pagkatapos namin ma-road test, kung good na yung kanyang andar, i-organize na namin yung kanyang wiring. Tapos ito yung kanyang carburetor, naglagay tayo ng mushroom air cleaner. So pagkatapos yung mga tropa, syempre i-road test natin yung kanyang motor. I-road test natin. Gentle, pandarin mo nga, pero si boss na mag-road test. Sige, start. Yun o, revolution. Yun o. Sige, i-road test na boss. Saan si boss? So ito yung mga tinanggal natin mga katropa. Yung kanyang throttle body, inalis natin. Tapos bukod sa throttle body, syempre ito yung pa yung mga ibang parts. Yung computer box, tinanggalan natin. Ignition coil. At ito yung ignition coil na bago na binili nila. Tapos ito yung ignition coil na luma or yung sumabog at nasira nung nag-welding sila. Saan si boss para marutes? Ay sanay. Iyan o. So yun ang mga katropa, kung sakaling naka-encounter kayo ng ganitong klaseng problema sa inyong motor, nasira ang ECU at gusto niya na i-convert sa carburetor, ganun lang ang dapat natin gawin para mag-convert natin yung ganyang klaseng motor sa carburetor from FI to carb type. So yun lang mga katropa, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa ating channel. Sana tuwing nanood kayo ng ating video, maraming natutunan na gamit nyo sa inyong panghanap buhay or sa inyong pag-DIY. Maraming salamat mga katropa. God bless at syempre ingat palagi sa pag-wiring.